Gabi noon, tahimik ang hangin pero maingay ang mundo. Si Lyra at Mira, magkaibigang pagod, pawis pero masaya. Naglalakad sila sa gilid ng kalsada, bitbit ang pangarap na makauwi lang ng ligtas. At hindi inaasahan, may mga lalaking nag-iinuman at may balak na kababalaghan. Habang sila ay bumibili, tila ba namamalaya nilang kakaiba. At doon na nga nangyari ang walang kahiyaang ginawa ng mga lalaki. Kinasuhan ang tatlong kriminal na lalaking ito na sina alias Aksil, alias Marlo, at alias Pakay. Masakit kay Lyra na nawalay ang kanyang pinakamamahal na kaibigan. Walang awang pinaslang at pinagsamantalahan si Mira hanggang sa ito ay binawian na ng buhay. Ang tatlong lalaki, hirap ang kanilang pinagdaanan sa kulungan, api at kulpi ang kanilang dinanas at doon nila natutunan at pinagsisihan ang kanilang ginawa. Kahit ganun pa man ay hindi na mababago ang nakaraan na sana ay buhay pa si Mira. Habang buhay ang pagkakakulong ng tatlong lalaki dahil sa kanilang ginawa, huwag maging abusado sa mga babae at dapat silang irespeto gaya ng iyong sarili. Kung ikaw ay nakakaranas ng pangangamba, huwag hayaang magdusa ng tahimik. Iulat sa mga otoridad o sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kapag may nagbabahagi ng kanilang karanasan, makinig ng mabuti at walang paghatol. Malinaw na ipabatid ang iyong mga limitasyon at inaasahan sa iba. Kung may nagbabahagi ng kanilang kwento, paniwalaan sila at alokin ng suporta. Subukang unawain ang nararamdaman ng iba at makita ang kanilang perspektiba. Maging pasensyoso at mapag-unawa. Kilalanin ng bawat isa na may iba't ibang proseso at paghihirap. Kipag-usap sa mga pinagkatiwalaang kaibigan, pamilya o profesional tungkol sa iyong mga karanasan. Paano ang iyong pisikal at emosyonal na kalusugan? Alamin ang epekto ng paggagambala at kung paano lumikha ng isang suportadong kapaligiran. Itala ang lahat ng mga insidente kasama ang petsa, oras at detalye.